Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang nananalig sa ating Panginoong Kristo ay maging tagapagligtas din kagaya niya. Ang Panginoong Kristo ang daan ng kaligtasan niya. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoong Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas Kabanata 1, talatang 68 hanggang 69. Ito po ang mga mensahe. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya niya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Patuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 14, talatang 6. Ito po ang mensahe. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9. Ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Tuloy po natin sa kay Apostol 2 Timoteo, Kabanata 2, talatang 3 at talatang 10. Ito po ang mensahe. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Pinagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magtamo rin sila ng kaligtasang mula kay Kristo Jesus at ang walang hanggang kaluwalhatian. Pagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talatang 13 hanggang 17. At ito po ang mensahe. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo niya ang kanyang anak hindi upang hatulan, maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ulit po natin sa mga taga-Galacia, Kabanata 6, talatang 2. Ito po ang mensahe. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraan natutupad ninyo ang utos ni Kristo. At ipagpatuloy natin kay Apostol San Lucas Kabanata 10, talatang 25 hanggang 3. Ito po yung ang mabuting Samaritano. Basahin ninyo lamang po yan sa ating artikulo. So ngayon po ay ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at again po ang banal na Santa Maria. Mula po dito sa kanyang mensahe o mula sa kanyang mensahe dito sa Mabuting Balita. Yan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po dito sa tema na ang nananalig sa ating Panginoong Kristo ay maging tagapagligtas din kagaya niya. Ang Panginoong Kristo ang daan ng kaligtasan. So yan. Ngayon po ay nais mong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo mga nananampalataya, tayo mga kumilala sa ating banal na Panginoon Diyos at mananampalataya pa sa ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay magiring tagapagligtas na kagaya niya na siya yung itinalaga at naging daan para sa kaligtasan at buhay. So ngayon ay pinakita ng Panginoon Diyos o ipinadama niya sa atin ang kanyang
kanyang kalinga, kanyang pagmamahal, habag, na tayo ay pagkarooban ng yung kanyang malasakit sa ating buhay, kung paano nililigtas yung ating buhay at ang ating espiritu, ang ating kaluluwa sa lahat ng uri ng kasamaan o mula sa demonyo at kasamaan. At tayo ay mabigyan ng pagpapala at magandang buhay at buhay na walang hanggan. So tayo ay pinahalaga ng Panginoon Diyos kung paano tayo namumuhay pang araw-araw. Binigyan niya pagpapala yung ating mga buhay. So yan, iniligtas niya yung buhay natin sa kamatayan, sa tiyak na kapahamakan ng ating espiritu at ng ating buhay. So yun, nagpakasakit ang Panginoon sa Kristo diyan mula sa paggabay sa atin at para tayo ay mabigyan ng pagkakataon na muling pagkalooban ng buhay sa buhay na walang hanggan at tayo ay magabayan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kung paano tayo ay ginagabayan niya ng maka-spiritual na pamumuhay para mai-adya tayo sa kapahamakan, para mai-adya tayo sa paggawa ng di mabuti. At sa paglilingkod ng Panginoon sa Kristo, lahat ginawa niya. Kung paano iligtas ang buhay, papagalingin niya yung sakit, buhay niya yung mga patay, i-adya tayo sa mga kapahamakan, tayo ay pinagbubuklod sa pagmamahalan, kapayapaan, para sa gayon ay maiwasan natin yung kapahamakan o maligtas ang buhay natin sa anumang uri ng kapahamakan na tayo ay sa paggawa nating mabuti ay hindi tayo mapahamak at ang ating buhay at maging ang ating kaluluwa para tayo ay magkaroon ng kaligtasan pagdating ng takdang panahon. So ganon ang paggabay sa atin ng ating banal na Panginoong Diyos at mula Panginoon sa Kristo. Kaya tayo ay gayahin natin lahat. So paano ganon natin gagayahin ng ating banal na Panginoon sa Kristo? Kaya napakasimple na tayo ay na yung pagtulong natin sa kapwa-tao natin ay gano'n natin sinasalba ang buhay ng kapwa-tao natin sa iba't ibang klase ng pagtulong, kahirapan, sakit, yan. Gano'n natin tutulungan yung kapwa-tao natin sa iba't ibang uri ng pangangailangan ng mga tao. Natutulungan natin sila, sasalba natin yung buhay nila. Iba't ibang paghimok natin sa kanila na sila ay sa magandang pamamaraan na mabuting pamumuhay para ma-i-adjust sila sa iba't ibang uri ng mga kapahamakan na magdudulot sa kanila ng hindi mabuti. So yun ang ating yun yung gabay natin sa yun yung gabay na para tayo ay makapagsalba ng buhay at ng kaluluwa sa pamamagitan ng paghikayat natin sa kanila ng pananampalataya sa Panginoon Diyos at iba-ibang practical na gawa para masalba natin ng buhay. Kagaya rin ng Good Samaritan. So kung may mga ganong klase na nalalagay sa kapigdatian o supper ng tao, tulungan natin sila para maligtas yung buhay nila. Ganun, yung sa Good Samaritan, pag inulpe yun, o kaya ginawa ng isalba natin yung buhay para siya ay magpatuloy yung buhay niya. So magandang mga bagay at iba't ibang mga bagay na yung tayo ay mahabag, magpatawad tayo sa pagkakasala para sila ay mabigyan pa ng buhay. Yan. Diba kaya gayong ating pamahalaan, yung ating pamahalaan ay sila ay magkaroon ng maayos na pagdisiplina at mabigyan pa ng pagkakataon yung mga tao at pilitin na iba yung mula doon sa yung sa pamahalaan natin yan ay may binigyan sila ng yung kung paano sila magsasalba ng buhay sa pamamagitan hindi gumagamit ang pwersa nga lamang ang pamahalaan pero yung sa pangkalahatan na paglilingkod na sa gabay tayo ay salba natin ang buhay na hindi malalagay din sa magkukos din ang buhay ng ibang tao para masalba ang buhay ng isang tao. Pipilitin natin na siya ay may sakit, naghihirap, or kung siya man ay naging masama, hikayatin natin siya na magbago, patawarin natin ang kasalanan, nakahabagan natin siya at mapagbago. Kaya kailangan siya ay disiplinahin doon sa loob ng bulungan ay doon. At hindi tayo nagkasala ay gagawa mo na napakasama yung isang tao hanggang sa mag-cause ng kamatayan. Yung gobyerno, ganun din. So, napagbibigyan siya yung buhay. Ganun natin pinahalagaan yung buhay na tayo ay ang ginawa ng Panginoon sa Kristo, hindi pinahalagaan niya buhay hindi para mag-cause din ang buhay ng ibang tao, kundi binigay niya yung buhay niya para masalba, magkaroon ng kapayapaan. So, ganun na
natin. Ginagawa yon sa pamamagitan ng ating mapayapang at makatarungan na paghimok o paggabay sa buhay, pagliligtas ng buhay at kaluluwa. So ngayon ay yung iba yung ibinibigay nga lamang doon sa authority ng government. Medyo mabigat yon na pagliligtas ng buhay kasi minsan yung pagliligtas ng buhay niya in force dahil mayroong mga pasaway gumagamit ng hindi mabuti, nagpapatay ng tao ay or nag-resist. So yung pag pinahalagahan din nila dapat yung buhay ng tao na yon na makasalanan at yung buhay syempre ng mga binibiktima niya. So ngayon ay nagagabayan natin yung paano sila dapat nagpapahalaga ng buhay kahit may kasalanan at yung mga taong binibiktima niya. So yun, ilang bagay yun. Pero definitely tayo ay magpakatatag, sundin natin yung mabuting balita kung paano tayo haharap sa pamumuhay na ito, kung paano tayo magsasalba. Aside from facing yung mga masasama na nagsasalba tayo ng buhay, tayo nahabag, tayo ay nagkakaroon pa rin ng practice natin ng pagmamahal sa mabuting ng pagkahabag na iba't ibang pagtulong sa atin kahit sila ay nakagagawa ng so yan, kaya tayo ay pamarisan, gayahin natin ng Panginoon Kristo na tayo mga Kristiyano ay kapagligtas ng buhay at tayo ay mula dyan sa pamamagitan ng simpleng pagtulong ng mabubuting gayon sa Diyos. Yan, ibigay natin ng sarili sa mabubuting mga bagay, mga gawa. Even to, tayo pa man yung malagi sa alanganin to save others, parang gano'n. So yun, at muli ay sana kayo ay nagabayan na naman ng kayo nabuklod at nagabayan na naman ng banal na Panginoon sa Kristo sa kanyang ng mabuting balita na kanyang inihayag mula sa ating paglilingkod na ipalaganapin ang mabuting balita mula dito sa Bibleized Promotions. Yan. Sana kayo patuloy na paliwanagan ng Panginoon sa Kristo at mabuklod dito sa mabuting balita sa pananampalataya natin o sa ilalim ng kanyang pag-aari sa pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo. Yan. Dito sa ating paglilingkod sa kanya na may bahagi sa inyo ito. Patuloy na may bahagi sa inyo ito. Yan, yan at sana tayo ay patuloy niyang gabayan ng kanyang kaliwanagan o ng kanyang paghihimala mula sa Banal na Santa Maria, patuloy niyang isugo sa atin at gabayan tayo ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at tayo ay pagliwanagan ng kanyang presensya sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay magabayan sa inyong kaligtasang spiritual at pang-araw-araw na pamumuhay. Salba yung inyong buhay at inyong espiritu para sa gabay na ito ng banal na Panginoon sa Kristo. So yun. At doon naman sa interpret unit, patuloy na maliwanagan ang bawat mga relihiyon, magunawaan tayo sa ating mga paniniwala, maging walang relihiyon para hindi tayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, sigalutan na nauuwi sa karahasan, awayan at digma. Bagos nakagagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan at mabubuting aral ng ating mga relihiyon kung saan tayo may basically nagkakaisa sa mabuting aral aside from sa iba't ibang mga hindi natin na pagkakaunawaan. Pero basically, lahat naman tayo ay magkakaisa sa kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, yan. At lalo na sa paggabay natin sa mga kapamahalaan, tayo ay magabayan yan para sila ay mamahalan ng mabuti. Okay, pagpapagiran ng karapatang ng tao para ma-respeto yung ating mga paniniwala. So ayan, at yung CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na patuloy kayong maliwanagan ng mabuting balita at banal na Panginoon sa Kristo at patuloy niyong pagbukluri ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo. Yan. At hindi ng ating banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at syempre ng ating banal na Panginoon Diyos. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng gabay ng patuloy na
paggabay sa atin ng himala at kapangyarihan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu Santo. Kaya hindi na banal na Santa Maria na tayo palaging gabayan ng presensya, kaliwan ng paghihimala sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. Lalong-lalo na sa paggabay natin sa mga kapamalaan na ito ay tayo gabayan ng kanyang kapangyarihan. Paghimala, maliwanagan yung mga pamalaan, pakinggan tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sa paggabay ng mabuting balita at sila ay ating mabuklod sa pagpapailalim sa Panginoon Kristo at pagtalima ng pananampalataya sa Panginoon Diyos at mabuting gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ay mga pamalaan, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin niyo yung karapatang ng tao, patas ng justisya, maliwanagan kayo ng Banal Santa Maria na magawa niyo yan. Sa gayon makikinabang ang inyong mamamayan sa gabay na ito at sa inyong makakapanampalataya, makapamumuhay na maulad mo. Kaya pa, higit sa lahat makakapanampalataya sila ng sa ating banal na Panginoon, sa mga Panginoon sa Kristo. Muli, sana tayo patuloy na pagpalain at protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mga. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.